Balikan natin si Eliza Zamora Solis na nasa bahay ngayon ni Laura Visconde. Binasura na ng Korte Suprema ang kaso laban kay Hubert Webb kaugnay ng Visconde Massacre. Eliza. Okay. Rafi, Amelin, naputol nga ang video na sinasagawa dito sa bahay ng Visconde dahil dumating ang balita na acquitted daw si Hubert Webb sa Korte Suprema. Kaya ngayon si Mr. Lauro Visconde ay parang tinakluban ng langit sa desisyon ng mataas na hukuman. Mr. Visconde, ano po ang inyong pananaw sa ginawang desisyon ng Korte Suprema? Meron pa kaya tayo justisya sa bansang to? Ewan ko mga kababayan, tingnan natin mabuti sa mga pangyayari. Bakit may katarungan pa ba rito? Sa ating mundong ginagalan, wala na siguro. Ano pong panawagan nyo sa ating Pangulo? Nako, wala nang magagawa ating Pangulo. At siya nagbitiw na ng pagbigas naman sa kanya. Wala na siguro sa kabilang buhay na lang kami pare-pareho. Sa tingin nyo po, ano ho ang nangyari sa Korte Suprema? May nagkaroon ho ba ng gapangan o bayaran? Hindi lang gapangan. Bayaran yan ay kinatatakot ko. Ayon lang sa aking source doon. Ginagawa lahat ang nagagawa. Parang mapawala sala si Batang Maruto. Kaya ewan ko ngayon kung anong kasapitan ng buhay ng mga Pilipino sa kamay ng mga corrupt na justices na yan. Alam ko kung gaano katumbas ng mga kung kayo ay may karangalan pa. Ala na pong honorable, panay po dishonorable yan. Alam ko, sa kabila ng mga pangyayari nakita niyo, sa maliit na halaga, pinagpalit nila ang katarungan. Ano po ang masasabi nyo sa ating mga mahistrado na bumoto? Alam mo nga yan na tatakot ko na pagka hanggang nagtatagal, maraming maaaring mangyari at dumating na nga kinakatakutan ko. Itong araw na ito, kung saan napawalan sa mga kriminal. At hamunin ko yung mga justices natin magagaling. At tulungan ninyo ako humanap sa tunay na kriminal dito sa pamilya ko pagkat inakwit niyo yung mga tao talagang responsable dito. Ano kaya? Tao ba kayo? Ano ho ang balak nyo ngayon? Tulad ng nakita niyo ay hirap na hirap siya Hindi at pa hindi alam. siya makapagsalita. Hinimatay nga siya kanina din doon at nahayaan na natin magsalita siya ngayon sa kanyang mensahe. Anong masasabi niyo sa publiko, sir, sa nangyari? Ang panawagan na sana hindi po nakuha sa dalangin natin. Kaya po kayo na po ang bahalang gumawa ng paraan kung paano magkakaroon ng justisya pagkawala na ako. Ang bahasa po. Ewan ko. Ako, Diyos ko. Bakit na po ako pinabakay? Anong plano niyo pong gawin ngayon, sir? Ano pong plano ng kampo po ninyo? Wala akong alam. Wala pa kami masasabi. Ano po ang sasabihin nyo sa inyong mga mag-iina ngayon pong dumabas na ang desisyon? Ginawa ko lahat ang magagawa ko. Sa tulong ng lumamalasakit sa akin, pero wala. Maski mga dasal ko, parang hindi din. Sir, ano pong masasabi nyo sa pamilya Webb? Wala akong masasabi sa kanila. Basta sa kabila, meron pa naman kabilang buhay. Doon na lang po kami husgahan pare-pareho. Anong pong nangyari kaya, sir? Bakit po biglang bumaliktad yung desisyon kung totoo man na ito nga po? Alam, pa ba masasabi natin? Kailan pa ba sa inyo ang rampant corruption sa ating gobyerno? Umpisahan sa pinuno sa kaibabaan. Kaya yung kinakatakutan ko, na hanggang nagtatagal, yun nga nangyari. So
yung sinasabi niyo po dati na mahistradong nanggagapang para magbalik sa nakilala na nalaman namin yung taong bayan, hindi lang. Kaya ako binunga rin para at least naman sana magkaroon dalawang pag-iisip yung Ramos na pero sa kinanang salapi. Alam mo sa kinanang salapi. Mr. Visconde, sabi niyo po you are preparing for the worst. Ngayon po na dumating po ang sinasabing the worst, paano po ito? Ay, hindi ko alam. Kung ano susunod, magagawa ko. Sa aking mga pamilya, alam ko din sabot na aking higutan. Okay. Sir, Rafi, Amelin, kung makikita nyo, hinang-hina ngayon si Mr. Visconde na himatay nga siya kanina at hindi niya mapigilan ang pagluha. Inaasahan pa rin niya na sana nga ay magkaroon ng hustisya ang kanyang pamilya sa sinasabing Visconde Massacre sa naganap sa bahay na ito. 20 taon na halos ang nakakalipas. Rafi, Amelin? Okay, salamat Eliza Solis.